Hello, good morning, good morning guys. Sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscriber at dito sa aking channel, sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Nandito ako magkukontent sa bahay dahil masama ang panahon, may bagyo. Bukod na maputik doon sa kabilang paglagyan ko ng manok, di ko pwede dahil mababasa ang aking cellphone kung doon ako magbibideo. Kaya nandito ako ngayon. Ito, sample prueba ko sa inyo. Iba ang mga manok ko dito. Yan, yung top 3 months kong mga hatch griyan. Tapos may iba pa doon sa likod, iba pa dito. Sa kabila, ito din siya. Ito siya ang 4 months ko. Na process ko lang din ito ng Boston sweater. Yan. Maibigay kong advice sa inyong mga baguhan pa lang, lalo sa nandito tayo sa party sa Metro Manila, sa mga mababang lugar, ang lagayan natin manok malapit sa mga ilog, pag umaapaw ang ilog dahil may bagyo, ingatan natin, natin ang ating mga manok. Yan ang totoo. Di bali dito sa akin, hindi ito bahain na lugar. Pero naranasan ko kasi yan doon sa Rodriguez Rizal, sa Montalban. Dati na may mga manok ako doon, may yung ginawa kong manukan, bahain na lugar. Kung lumakas ang ulan, umapaw ang ilog dahil bagyo, ang daming na pinsala ko nga manok na tangay sa baha. Yan totoo. Dahil yung gabi na yon, ang nagbabantay sa aking mga manok, tulog din at saka siyempre, una din na librihin ang sarili nilang buhay din. Yan totoo. Kaya naintindihan ko na hindi naagapan ang aking mga manok dahil ang bilis ng pagtaas sa tubig na umapaw, di inabot ang nilagyan ko ng manok. Pati yung manok ko dati nga talagang mananalong linyada, yung uling na yun, doon nadali sa kayon. Yan totoo. Kaya nilipat ko ang aking mga manok sa hindi bahay lugar. Kahit nandito ako sa party lang Quezon City, pero hindi bahay natin lugar. Kasi malayo kami sa Aranitang binabaha, malayo kami sa Espanya nga lugar, sa amin mataas na lugar ito sa pagka-party ng Quezon City. Kaya ingat tayo. Ito lang pinaalala ko sa inyo. Siningit ko ito sa aking content ngayon dito sa aking i-upload na videos dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV, kasi lahat dito na naranasan kong kaalaman tungkol sa pag-alaga ng manok, tungkol sa buhay sa ating alaga, tungkol sa buhay din natin, na mas unahin ding ligtasin ang buhay sa ating nag-alagang manok. Naranasan ko rin yan sa nag-alagang manok ko para nga walang madisgrasya ating mga manok. Iligpit na natin bago umapaw ang mga tubig sa mga ilog kapag masama ang panahon, pag may bagyo lang naman. Minsan-minsan lang naman dadaan ang bagyo. Pero kahit minsan-minsan lang, kundi mapabayaan ating manok lang, lalo na kung gabi aapaw ang ilog, tulog na tulog ka, ay wala, matangay lahat yun. Sayang ang ating pinaghirapan sa pag-alaga ng manok, pati ang ginagastos natin. Panibago namang simula, bibreed naman tayo ulit, panibago namang palahi, haba-haba ang proseso bago naman tayo makapaglaban-laban ng mga manok. Yan ang totoo. Pag totoong nagpalahi tayo, kung hindi tayo nagbibiling manok, di bali yung namimili lang, kasi umaasa lang yan na mamimili kung makatira. Lalo kung madalo yan sa mga sabong-sabungan, magtuturbisiha sila, pag manalo yan, bibili, ilalaban agad. Pero sa tao nga katulad ko nga mahilig mag-alagang manok, kasi ako hindi naman ako talaga naglaban sa nag-entry ng mga manok kapag hindi ko sariling palahi. Hindi talaga nangyari sa akin na bibili lang ako o ilalaban ko, pustahan ko. Ang pinupustahan ko lang yung sarili kong manok, sarili kong alaga. Kasi may talo man ako, pero kung sarili kong palahi, lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan ang totoo sa pag-alaga ko ng manok. Kaya dito sa pag-alaga ng manok, pinaka-importante dito, maluang na lugar dapat. Pero kung wala man tayong mahanap na lugar, kung nandito sa parting syudad,
delivery na lang natin kapag masama ang panahon. Pero pinaka-advantage sa tulang, pinaka-mapaganda ang mga manok nga naglugon ngayon kung umuulan-ulan. Kasi may tipi yan, may dapuan sila hapunan, paggabi, kapag sobrang lamig na ang katawan, sobrang basang-basa na sila sa tubig ulan, kusang bababa yan, sisilo sa ilalim sa tipi. Yan ang nakaganda sa mga manok na lugon kapag sa mga farm. Kung may, kahit hindi malaki ang farm, kung may lupa kayong, may luti kayong masalat yan, ang mga lugon na manok nyo, gagawa kayo ng tipi, pakain at pakainin nyo na lang yan, mabilis tutubo ang mga balahibo kapag naulanan ang isa ka manok na lugon din ang totoo. Tapos pagmasdan nyo na lang kung mayroong magkaroong sipon, subuan ka agad ng gamot na pangkontra sipon. Yan ang kagandahan sa manok na nakatali lang na lugon. Yan lang, sana mayroong kayong mapulot o matutunan sa umaga na ito ngayon. Pagka may panahon kayo, kayong mga baguhan pa lang, kalkalin na lang nyo ang nasa ilalim na mga i-upload kong video sa mga nakaraan mga taon para nga doon kayo makakuha ng aking mga kinuntin tinuturo tungkol sa pag-alaga ng manok, sa paggamot, kung paano ang ginamit kong paraan para manatiling malusog, malakas ang pangatawan sa aking mga alagang mga manok. Yan lang, maraming salamat uli. Bukas tayo uli, ibang topic na ipaliwanag ko iyo. Thank you, maraming salamat. Bye-bye.